Oh, praise God. How are you? Uy, ang galing! Ligtas ako ni Lord. Ganun pala yun. Welcome to GFCF Church. My name is Erica and mga nasa online and on-site dyan, masaya ako na makasama kayo. Before service starts, reminder lang po, let's remove all our distraction and focus on the Lord. Na nasa online dyan, please follow our social media pages, like and share sa mga friends and family nyo, at sabay-sabay po tayo magpuri sa Panginoon. And now, let's prepare our hearts para magpuri sa Panginoon. Lord Jesus!
Okay. Humanda na po tayong lahat. Magsisimula na po tayo. Okay. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Let us all stand up and give God praise. Glory to God. Glory to God. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Are you ready to worship? Sino po excited na umawit sa Panginoon? Itaas po ang kamay. Batiin niyo po yung katabi niyo. Mag-high five po tayo sa isa't isa. Give high five. High five. Give high five. Glory to God. Sabi mo sa katabi mo, Jesus is Lord. There is no one like our God. Amen? Okay, are you ready? Ready na ba? Lord, we are ready. Thank you, Jesus. Glory to God. Okay, because there is no one like our God, let's start to say this. There is no one like our God. 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 Yeah, hallelujah. Come on, people. Let's declare this tribe that Jesus is Lord. There is no one like our God. Hallelujah. Here we go. Every tribe will see your glory. Thank you, Jesus. Every nation bow before you. All the pressure turn to ashes in the light of you. Oh Jesus, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Come on, let's sing it once again from the start. Every trial will see your glory. Jesus, Jesus. Every nation bow before you. We love you, Jesus. All the treasures turn to ashes in the light of you. Oh, Jesus, as we say, we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it. Come on, church, let's declare this. Yes, sing praise. Praises, glory, honor, and strength unto our God, unto our God's madness, endless love and restraint. Come on, let's sing praises, glory, honor, and unto the Lord, unto our God, unto our His madness, this is our God. Come on, song, let's be here and say, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Yeshua, Yeshua, you are. Yeshua, 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 you are. Oh, Jesus.
Diyos, wala kang katulad, O Diyos. Let's try in Japanese. Watashi tachi, Watashi tachi no shuri, umasaru mono wa nai. Watashi tachi no shuri. Strength unto our God. Endless Love unrestrained. There is no one like our God. There is no one. There is no one like our There is God. no one. There is no one like our God. There is no one like our God. No one like you, Lord. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Amen. There is no one like our God. He's the reason why we're here now. He's truly worthy. He's worthy, worthy, worthy of our praise. Maraming salamat po, Ama. Dahil wala kang katulad. Ang puso namin ay punong-puno ng kagalakan sa mga oras dito. Because you are truly worthy. Thank you, Lord. Let our voice, the sound of our voice will be pleasing in aroma to you, O Lord. We believe that the gate, the heavens, the windows of heaven are open. You hear us. Thank you, Lord. You are worthy. You are worthy. Oh, Jesus, we love you, Lord. We love you, Jesus. There is no one like you. We worship you, Lord. Was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed of your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of
worship. Be exalted now in the heavens as His glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as His glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above exalted name. Be exalted now in the heavens as His glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above. Be exalted now in the heavens as His glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Oh Lord, you are worthy. What is your name? Jesus. You deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus. You deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus. Come on, church. Say it to God. You deserve your praise. Sing to God. Worthy, worthy. What is your name? Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, the last time. Worthy is your name. Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Come on, keep singing, church. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Come on, we sing. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, God. Oh, we lift you high. Be exalted in this place. Oh, we lift you high. Worthy is your name. Oh, there's no one like you, God. Oh, be lifted high. Oh, be lifted high. Hallelujah. Oh, we lift you high. Oh, thank you, Jesus. We lift you high. Be lifted upon this church. Be lifted upon this holy place. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Hallelujah. Thank you, Jesus.
lift up the name above all names, the only name that matters, the only name that is like no other, oh God. Jesus, your name is great and worthy to be praised, oh God, in our lives. Wala po kaming ibang nais kung hindi itanghal ang iyong pangalan, ang pangalan ni Jesucristo. Hallelujah, hallelujah. So we continue to lift you high. We continue to sing praises, to sing our worship, to give you our everything, oh God. Oh, hallelujah. Continue worshiping Jesus, church. Thank you, Jesus. Wala kaming karapatan na tumayo sa inyong harapan, bagkus, Panginoon, because of the sacrifice that you have done. We are here before you. We are able to stand before you, O God, proclaiming your name, singing of your goodness in our lives. Hallelujah. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga oras na nakakalimot kami na magpasalamat, sa mga oras na nakakalimot kami sa lahat ng kabutihan mo, Panginoon. Lord God, hindi kami karapat-dapat. None of us here are worthy. But because of Jesus Christ, we are worthy. We are holy. We are accepted in the eyes of God. It's all because of your sacrifice. It's all because of what you've done on the cross for us, oh God. Wala na kaming ibang nanaisin pa, Panginoon. You alone are enough. Our prayers is for you to be our satisfaction, for you to be our contentment in this world, oh God. Madaming mga distractions dito sa mundo, but Lord, we pay no attention to those because our eyes wants to be focused on you and you alone, oh God. To be focused on glorifying you, to be focused on things of heaven, things of above, oh God. Cleanse us from all the unrighteousness. Cleanse us from all the impurities that we have, oh God. Cleanse us and purify us as white as snow, oh God. May we be holy, acceptable, and pleasing to you, Jesus. Hallelujah. Let's continue to lift up the name on high. Glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens. Glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as the glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all. Worthy is your name, Jesus. You deserve praise. Worthy is your name. Worship. Worthy is your name. Worship the King of Kings. He is the Lord. There's no one like him. We thank you, Jesus. You are worthy. Worthy is your name. Oh, you worthy, worthy. You deserve the praise. No one like God. There's no one like God. Oh, worthy is you deserve the praise. Worthy is your
Jesus. And everybody say if you agree, amen. Our God reigns. Our God is alive. Amen? Before I share with you the Word of God, we would like you to really focus on the enthroned God in heaven. Focus po natin yung ating isip sa trono ng Diyos. God is a sovereign God. Ibig sabihin, siya yung may hawak ng lahat. Kontrolado niya lahat. Kaya, sa presensya niya, magre-relax lang tayo. We will just agree with Him and says, be still and know that God is God. Amen? From the reading in the book of Psalms, chapter 11. In the Lord I take refuge. How then can you say to me, flee like a bird to your mountain? For look, the wicked bent their arrows and bows. They set their arrows against the strings to shoot from the shadows at the upright in heart. When the foundations are being destroyed, what can the righteous do? When the foundation is being destroyed, what can the righteous do? The Lord is in His holy throne, temple. The Lord is in the heavenly throne. He observes everyone on earth. His eyes examine them. The Lord examines the righteous, but the wicked, those who love violence, He hates with a passion. On the wicked, He will rain fiery coals and burning sulfur. A scorching wind will be their lot. For the Lord is righteous. He loves justice. The upright will see His face. The upright will see His face.
ang pinaka nais natin sa buhay ay makaharap natin yung ating mahal sa buhay. Kahit na yung mga naghihingalo, they wanted to see the faces of their loved ones. But the Bible says, the upright will see his face. Medyo pumihit lang ako ngayong araw na to ng ating series sa Book of Mark. Because there's a spirit of despair among Christians, spirit of confusions and disorientation. Now, what shall I do? What shall we do? It's a heart of despair and a heart of loss. When I contemplate in this chapter, sabi ko, Lord, this is the right things to say and to share. For what's going on in our world, God is enthroned. Kaya, wala tayong dapat ikatakot, di ba? Eh kung sinabi ng gobyerno na lahat ng Kristiyano rito pagbababarilin na, may ating kaya rito ngayon? If you are to be destroyed as a foundation of righteousness in the society, and you are candidate for assassination, are you willing to go forward to speak for the truth? Yung kasi ang tanong. Kung buhay na mo yung kapalit dyan, eh, kayo-kayo na lang. Kaya medyo pumihit lang ako ng konti ng ating pananilbihan ngayon para mabigyan tayo ng perspective bilang mga Kristiyano sa panahon ng ating mga kaguluhan ng mundo. Amen? Tayo po'y lahat manalangin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Inihanda mo ang puso ng lahat upang ipatunayan sa mundo na ikaw ang Diyos na hindi magbabago. Nasa kamay mo ang buhay ng bawat isa. When the foundation is shaken and destroyed, our faith will always be in the fire. Help us, Lord Jesus. In your name we pray. What is your price? What is your price? If your price is not your life, then you are for sale. Ulitin natin. Baka hindi pumasok sa utak eh. If your price is not your life, then you are for sale. Magkano ka? 10 million? Tumahimik ka lang. Tatahimik na eh. 10 million yun eh. Department of Public Works and Highways. Kasi pagkabuhay na po ang usapan, nandun na tayo. Okay, I will not, bunta ako sa iyo, bro. What if yung pananampalataya pala ay nakakamatay? O ikamamatay mo? Are you pursuing your faith? Are you continue on with your singing and your dancing and your clapping? Parang hindi yata Christianity yung ating pag-uusapan, Pastor. Yun po ang Christianity. The essence of Christianity is dying in order to live. The essence of Christianity is losing in order to gain. The essence of Christianity is failing in order to win. Kasi baliktad ho yung utak ng mundo eh. Kinakailangan mabuhay ka para hindi ka mamatay. Kay Lord, kailangan mamatay ka muna para mabuhay ka. When the foundation shakes, faith in the fire. Meron kayong temptation, lumayo na lang, maglaylo na lang, mawala na lang, at hindi na mag-active. Kasi delikado na eh. Di ba? Kayo-kayo na lang dyan. Paano ko bali? May lakad pa kami nila buhay. Kakabarilan na, brad eh. Lahat ng Kristiyano, babarilin. Paano? Magpapakita mo ba tayo rito? O lahat ng Kristiyano lang, ikukulong na lang.
From this day, magkaroon ng batas that Christianity will be illegal and banned in Japan. What the righteous will do? Magtitipon-tipon ba tayo rito? Pastor, kayo na lang, nila Kuya Akira. Basta kami, may arbaito pa kami. Our tendency is to flee. Kaya sabi nung psalmist, in the Lord I take refuge. How can you say to my soul, flee like a bird to your mountain? Mamumundok na lang ba tayo? Dahil sa takot? Dahil sa insecurity? Dahil sa hindi natin alam ang mangyayari? Baka isusunod na tayo? Come on, church. Talk to yourself. How true is your faith to yourself? How true to your faith? And how true is faith? How true the faith of yours? Flowing in your veins. O baka nayayanig na kalamnan pagka may baril na sa harap. Sa restricted country, hindi tayo pwede mag-gather ng ganito kaingay. Doon tayo, sigurado na tayo sa attic o nasa ilalim, nasa disyerto tayo. Doon tayo nagpupuri. Dahil bawal. But thanks be to God, dun sa mga missionary sa mga restricted country, they are boldly proclaiming Jesus Christ in spite of all the danger. Putol ulo ko pag ako nag-preach doon sa loob ng Qatar at Saudi Arabia. Kaya ang tendency nito, matakot, lumayo, maglaylo, o saka online na lang ako, pastor. Kasi naghahina-hunting na ro yung mga miyembro mo dyan eh. Kuha ko na Janay. Jesus Christ faced the reality of death, sufferings, and persecution. I was persecuted, Jesus said, and to you too, if you would like to follow me, you shall be persecuted. But blessed are those who persecuted in my name's sake. Great is your reward awaits you in heaven. In the Lord I take refuge. Wala makakapagsabi sa iyo, ba't mo kami pipigilan? Mag-worship kami. Hindi, bawal na nga eh. Binabaril na nga yung mga nag-worship eh. We don't care and I don't care and we will care only for the sake of the gospel of Christ. For we are not ashamed of the gospel of Christ because this is the salvation to those who believe, first to the Gentile and for the Jews. Kaya iba nagtatago. Sabi nila, hindi kayo magtatago. I'm one of the Charlie. I'm Charlie. We will speak on. Keep on speaking the truth. Kasi iba aayawan ka talaga eh. When the society start to drift away from the truth, the one who tell the truth will be hated by them because they speaking against it. Pag ang lipunan ay lumalayo na sa totoo, yung mga nagsasabi ng totoo, laban dyan ay namumuhi na, nagagalit na. Dahil hindi nila ma-reason out na tama sila, itutumba ka na lang. Bakit hindi tayo mag-usap? Ba't itutumba mo ako? Kung talaga matibay yung mga argumento mo. Amen? Kung tama ka, dapat hindi mo ako papatayin. Mag-usap lang tayo. Sino natin, sino tatayo? The righteous will prevail. The truth will stand. Hindi mo kayang balok to din. Kahit nasabihin mong lalaki ka, babae ka pa rin. May monthly period ka eh. Hindi natin pwedeng baliin yung katotohanan na yun. Amen? Kasi kahit sabihin mong gusto mong magkaanak, di ka magkakaanak. Lalaki ka eh. Kasi yung katotohanan, pinipilipit ngayon ng mundo eh. Kaya nalilito ang mga kabataan. That is the distortions of the devil. What is black and white is white. You cannot fix it and complain it. Kaya tinutumba pagka hindi talaga agreed dun sa kanilang posisyon. Amen? Pag sinabing, my mom says you are fabulous. Ayaw nating mag-agree. Dahil hindi, pangit yun eh. Kahit maganda, sinasabi nating pangit. Kahit tama, sinasabi nating mali. That is the confusions of the nations. When the time comes
people would say the right is wrong and the wrong is right. That is the danger of the civilization. Pabagsak na lipunan pagka ganun na utak natin. Kinuha na tayo ni Satanas. Nagigets nyo ba? Kaya yung lalaki, tumatayo dun sa righteousness, tinutumba nila. Our temptation to flee. Sinabi nung dalawa, Sir Moses, kaya po natin pasukin yung lupain, sabi nung 10. Maraming higante. Talo tayo. Imbis na sumulong, umaatras ang damdamin ng iba pag nakakakita na ng danger at nakakatakot na haharapin sa buhay. Sabi ni David, hindi ko aatras. Susulong tayo. Pero marami nagsasalita sa kanya, malahal na hari, tagilid na lagay natin dito. Takbo na tayo. But David stand firm with his conviction that he will not leave Jerusalem and face the consequences of the battle. Nakasalubong niya yung mga tropa ni King Saul. Nakasalubong niya yung tropa ni Absalom. God is my refuge. I shall not fear. God is my defender. I will not be backing down. Brother and sister, kung kayo po ay inuusig na sa pananampalataya nyo, aatras pa ba kayo? Huwag kang aating niya sa church na yan, ha? Kundi wala ka ng allowance. Eh, nanay ko, inaaway ako eh. Ano ba naman yung church na yan? 2:00 nandiyan ka pa. Sabi ko, lagi tayo. Naguguluhan ako sa inyo na eh. Sabi ko sa kanya. Ano gusto nyo? Mag-a-addict ako magcha-church. Tahimik siya eh. Tahimik eh. Sabi niya, mukhang mamili kayo. Evil or good lang tayo rito ang usapan eh. O sige na, mag-church ka na lang. O di na, awa ng Diyos, naging pastor. Nadala ko pa siya sa langit. Bago siya mamatay, nasyaran ko siya. Eh kung nag-addict ako, sino ko? Tropa ako dito. Asar lang ako ng lipunan. Isa ako doon sa mga nanggugulo ng lanlansangan. Brothers, sisters, kinukumpyus tayo ni Satanas. Tinatama ang mali, minamali ang tama. Pinuputi ang itim, iniitim ang puti. Ginagawang lalaki si babae, ginagawang babae si lalaki. Pinapatay ang mga bata na sa loob ng sinapupunan. Kinukurap ang mga pera, imbis na ilatag sa kalsada. Nagulo na mundo namin, naghihirap kami sa Japan, wala na kaming pera. Kasi minsan kailangan maging maingay din talaga tayo para ang mga tao magising sa katotohanan. Na yung tama, wag niyong maliin. Eh kaya nga may church eh. Why church is very strong? Because we are the one who pioneers, the one who the proclaimers of the righteousness and the truthfulness of heaven. We are the embassy of heaven here on earth. Para yung mga tao ditong nililito ng demonyo, ng Satanas na diablo, ay mapaliwanagan natin. Ang problema, kung tayo mga nasa liwanag, ay nadidilim. Tignan mo yung katabi mo, mukhang madilim ba mo ka dahil walang pera. Tignan mo nga. Mukhang meron naman. After the assassination of Charlie, many believers na they feel pressured. Somehow, some of them wants to retreat from public arena. Yung iba naman, hide your faith, sabing ganyan. Tago mo na lang yung pananampalataya mo. Relax ka na lang dyan. Huwag ka na magsalita dyan. Delikado lagay nyo ngayon. Pero katulad ni David, sabi niya,
I refuse to be in a hiding place. I will shout from the mountaintop, Jesus is Lord. He is the way, the truth, and the life. Righteousness will come because Christ has given us the righteousness of God. Amen. Hindi ho tayo mag-shrink back. Hindi tayo aatras. At nalulungkot lang ako, marami pang Christian, ibang reaction. Nagtatawa pa, nagse-celebrate pa. O baka hindi kaya nag-agree yata sa righteousness na tinuturo ng Bible. Faith does not flinch. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay hindi nalulugmok. Ang nalulugmok lang yung walang pananampalataya. Faith is contradicting your faith. Pag ikaw ay natatakot, bumababa yung pananampalataya mo. Pag ikaw ay may pananampalataya, bumababa yung takot mo. Kaya mamili ka lang kung sino entertain mo, yung takot mo o yung pananampalataya mo. Na kahit nakakulong ka, makakalabas ka. Kahit wala kang pera, makakapagtrabaho ka. Kahit may sakit ka, gagaling ka. Kahit naguguluhan ka, maliliwanagan ka. Kahit wala kang jowa, makapag-asawa ka. Kahit mataba ka, papayat ka rin. Kahit payat ka, tataba ka rin. Kahit nalilito ka, ay gaganda ka. Kahit mapangit ka ngayon, pupugi ka rin. May pag-asa ka pa! Kunin na natin lahat. God is the answer. Kasi parang wala nang pag-asa. Pastor, taba-taba ko. Eh, ang laki-laki nga, 200 kilos. Naging sexy. Nag-tai chi lang eh. May pag-asa tayo. Oh. Kasi ate din, ako na, pero nakalabas. Pananampalataya yun. Your faith will keep you go and go and go and go. Kasi iba yung may pananampalataya eh. Pero pag wala kang faith, ay wala nang pag-asa, bakit mamamatay na? Walang faith eh. Kamusta yung driving lesson? Ay, hindi ako nakapasa, 1 point lang, hindi na ako kukuha. Minsan ka lang nabigo, natakot ka na. Minsan ka lang natumba, hindi ka na tumayo. Okay, tinumba nyo ang isa, pero marami pa rin tatayo. Amen. Pwede nyo itumba ang isa, pero yung hindi mo kayang itumba yung pananampalataya ng mga kasusunod dyan. They rest in God. Our courage is not in safety, but in sovereignty. Uulitin ko, ang tapang natin ay hindi dun na magiging safe tayo, kundi dun sa pagiging soberenya ng Diyos, yung makapangyarihan ng Diyos na sumasabay at nagbabantay sa iyo araw-araw. Okay? Eh, marami nagtatanong, bakit inalaw ng Lord matamaan ng bala? Bakit si Trump hindi? May purpose ho lahat ang nangyayari. There's a time for everything. A time for life and a time for death. A time to be ridiculed, a time to be remembered. Ang laking bagay na nangyari pagkamatay ng lalaki. Bakit? Buong Kristiyano ngayon, active lahat eh. Pati bata eh. Sabi niya, I'm Charlie Kirk. Ang liliit, tumatayo na ngayon. Nagpipreach na sa mga eskwelahan nila. College student, in the marketplaces, in schools, in parlors, they are talking about their faith, that their faith is truth and nothing but the truth. We will stand for it. We will stand martyr for that. Ang laking impact nung revival, buong mundo yun. Yanig ang lahat ng churches ngayon puno. Kasi nakakahiya dun sa mama pagdating natin sa langit eh. O sabihin ni Charlie, Brad, kamamatay mo lang ako. Kumusta na? Welcome sa heaven. Anong kinamatay mo? Brad, sobrang kain, na high blood, na stroke ka. Huh? Hira. Puro tabiho na yata kayo. Puro tabiho na yata kayo sa church niyo eh. Ikaw anong kinamatay mo? Wala, binaril ako sa leg eh. Ay, ikaw pala yun oh. Nakakahiya ka rin pag nakatabi mo sa langit yun. Anong ginawa mo sa Christianity? Wala. Pakit lang ako sa church. Wala ka ba nadalang tao rito? Natatawa si Kuya. Parang nakaka-relate tayo, di ba? Magdala kayo ng kaluluwa dito sa church. Mga kaibigan nyo, kaya may purpose tayo mo yung tropa natin. Dalhin natin lahat yan.
Kaibigan nyo, hindi pa nila kilala si Jesus. Si Mark, nagdala na. Bud, nahatak mo yung magandang lalaki sa tabi mo. Si Akira, kasi, yung tropa mo, kukunin natin lahat yun. Kasi mamamatay lahat ng tao. Ang tanong, we are going to spend the rest of your eternity without Christ. Kahit hindi naintindihan yung anak nyo, dali nyo sa church yun. Kalad ka rin nyo, kahit hindi nila naintindihan. The Spirit of God will transcend the hearts of those people who are exposed to the gospel. Tatayo tayo. Believers, our courage is not in safety but in sovereignty. Kaya maging matapang tayo dahil ang Diyos natin in control. Whether we live or die, we belong to the Lord. Kasi pag namatay ka naman, sa langit ka naman eh. Pag nabuhay ka naman, kay Lord ka pa rin mabubuhay. Kaya whether you live or die, you'll belong to the Lord. Kaya yung tinanong ko yung nanay ko between addiction and church, sabi niya ba, choose lesser evil, sabi ko pa sa kanya eh. Church or addiction or alcoholism. Lakas mo uminom nun eh. Kinabahan na siya eh. Kasi todo na ako talaga nun, todo na ako eh. Magsalita na kayo. Sabi ng nanay ko, church na lang siguro yan, anak. Ganun lang ang reasoning sa mga magulang na makukulit. Na hindi ayaw payagan sa church yung mga bata. Ano ba gusto nyo? Maging gangster ako o maging clergy ko? Sigurado pipiliin ng nanay mo yung maging mabait kayo, hindi maging addict kayo o maging masamang tao kayo. Walang magulang na umipili na maging masama kayo. Tandaan nyo. Kaya mga bata, yung mga lumalaban sa mga atin dito sa church, rektahin nyo na, diretsahin nyo na nanay nyo. O kaya kung sino man yung nag-against na nagbabaw, kami yung show tayo, magdedek tayo Sunday! Sabi ng babaeng Christian, hindi Christian ako, magka-church ako. Mamili ka, church, sabi ng babae, bahala ka sa buhay mo, lumalik sa sarapan ko. I love Jesus Christ, marami pang mas matinong lalaki kaysa sa'yo. Ngayon pa lang, sa pananampalataya, mag-aaway na tayo. Pag nagkasawa pa tayo, di binugbog mo na ako. O yung mga babae dyan, pinapipili kayo, Christ or your jowa, anong gusto nyo? Wala nagsasalita. The collapse of foundation. The collapse of foundation. What can a righteous do? Yun ang tanong niya. Pag may natumba, ano gagawin nating matutuwid? Di ba, baluktot na rin ba tayo? If the foundation are destroyed, what can the righteous do? Foundations. Ano ba yung foundations dyan? It refers to justice, truth, and moral order. When this crumbles, the righteous feel powerless. Pag nawala yung mga leader natin na, paano tayo? Wala na si Lord. Kaya yung 11, kinabahan sila nung napako na si Jesus. Sabi nila, susunod na tayo mga pare. Takbo sila doon sa upper room, magtatago sila eh. Natatakot sila, dumating yung babae. Ang Panginoon, nabuhay na muli. Ito ka na naman, isa ka pang babae ka. Isa ka pa naguguluhan sa utak. Nabuhay na nga eh. Natatakot kasi sila eh. Hindi nila pinapangahawakan yung sinabi ni Jesus Christ, on the third day, I will come back to life. Do not be afraid. Hold on to your faith. Fight for the good fight of faith. Sabi naman ng babae, dumating yung mga babae, di ba? Peter, si Lord, wala doon yung kanyang katawan sa nicho. Ito ka na naman babae ka, naniniwala kasi mga sabi-sabi ni Karen. Ay, sino ba yung babae yun? Siguro, gutom lang kayo. Hindi nabuhay ang Panginoon. Natatakot sila, kaya sila nagtatago eh. Bakit? Pag nawala ang leader, nawawala na ang moral ng mga tagasunod. Kaya pag sinabi, sige, pangunahan mo kami, nasa likod kami. Di, sumugod naman yung lalaki. Pag tingin sa likod, wala yung mga tao. Kasi takbo na rin siya. Kaya yung mga leader, dapat matitibay kayo. Bible school leader, cell group leaders. Kaya sabi ko, tumayo kayo pag wala si pastor. Tumayo si mama, nasa si mama. Tumayo kayo pag wala ako. Pastor, wala akong magtuturo. Yung marunong na magturo, tumayo na. Hindi na kayo asa pa ng asa sa leader nyo. Paano tinumayo yung leader nyo? Di wala kayo. Di ba? Kaya ba natin tumayo para sa sarili natin pananampalataya kahit wala yung leader natin? Amen? Isa lang sumagot.
Pag sinisira na ang hustisya, winawalang hiya na ang katotohanan, ginugulo na ang moralidad, tatanga na lang ba tayo? Hindi na tayo magsasalita. Sabi natin, mali yung pinagagawa nyo. Huwag kang maingay. Isa ka pa. Guard, pakihuli na to. Ikaw ngayon, tatahimik ka na lang. Sasabihin, umating ka rin sa church na yun, ah. Ay, hindi pa. Paminsan-minsan lang ho. Member ka. Ay, hindi ho. Di ko kilala yung leader dun. Para ka nang si Pedro nung sinabi, di ba kasama ka nung Nazarene? Ay, hindi kilala yan. O hindi, kasama ka rin. Isa ka sa mga alagad niya. Hindi, Pexman, di ko kilala yun. Itinatuwa niya si Jesus Christ eh. Di ba natakot na si Peter? Nung nagkakahulian na? Ganun na kasi pagka yung mga leader ng tinutumba at tinuhuli, yung mga followers na de-demoralize na, natatakot na. Gagets niya mga sisters and brothers? But iba na ngayon ang usapang Kristyanismo. Dahil lahat tayo kinasihan ng Holy Spirit. You have the anointing of the Holy Spirit inside of you. You don't need your teachers to guide you and what to do. God will tell you what to do and what to say. When the Spirit of truth comes upon you, He will guide you in all the truth. Kaya mo nang magsalita, tumayo para sa Panginoon. Dahil nasa iyo ang Espiritu niya. And I hope and pray lahat ho tayo rito, patuloy na nagbabasa ng Bible para alam natin yung foundation natin. That is our faith, and this is what we believe. I would like to share what I know. Jesus is Lord. Yan pong ibig sabihin ng foundation, mga kapatid. Ibang foundation, ibang foundation na iisip nyo, you know. Pre-speech, civil discourse, respect for life, and the temptation to despair. Yan po yung mga issue na kinakaharap ngayon ng mga churches. Pag pre-speech, ibig bang sabihin, lahat ng gusto kong sabihin, pwede kong sabihin? Pwede. Pero hindi mo pwedeng takbuhan yung consequences ng pinagsasabi mo. Tama? Malaya ka naman eh. We have a freedom to do what you want to do. O, malaya ako sa buhay. Ay, malaya. O. Pero the moment na tinamaan ko na yung ilong nitong isang to, pok! Doon matatapos ang kalayaan ko at magsisimula yung kalayaan niya at freedom at karapatan niya. Kasi may masasaktan ka siyempre pagka meron kang sinabi, di ba? Ngayon, ang issue kasi, black and white. Malaya kang sabihin ang black, magre-react ang mga taga-white. Malaya kang sabihin ang white, magre-react ang taga-black. Sino ang judge? Siyempre, si Lord, alam niya lahat eh. Sabi, masama ba ang baril? Masama, nakakamatay. Ibibigay ko yung baril sa matinong pulis at yung baril sa isang adik. Nasaan ang kasamaan ng baril? Nasa baril ba? O nasa taong may mali at tamang puso? Think to yourself. Bibigyan kita ng kutsilyo. Isa sa sa snatcher. Isa sa dun sa nagkakatay ng baboy. O cook na lang, cook. Para may panghiwa ng mga sibuyas ni Yumi sa ni Jem. Para masarap yung kanilang sisig. Depende kasi sa humahawak yan eh. Bibigyan kita ng 10 milyon, ibibigay ko yung 10 milyon dun sa sugarol, ay yung 10 milyon dun sa investor. Paano nga? Ano apekto ng isang bagay? It is immaterial, inanimate. Ang tao ang nagdidesisyon sa tama at mali ng isang bagay. The righteousness of the heart and the unrighteousness of the spirit, this dictates the value of a thing. I rest my case. Isang bato. Hawak ni Abel. Pinokpok. Ay, hawak ni Cain pala. Isang bato, hawak ni Cain. Pinokpok kay Abel. Patay. Isang bato, hawak ni David. Pinalakol ang higante. Bagsak. Ano ang kabuluhan ng bato?
Nasa tao ang kahulugan ng buhay. May nakikita ba tayo sa katotohanan? Gitara. Nasaan ang moral ng gitara? Nasa tumutugtog. Kung patutugtugin ko yung addict dito, baka tutugtugin ng Stairway to Heaven. O Hotel California. Wala ho sa bagay ang kasamaan. Nasa humahawak ng bagay ang kasamaan at kabutihan ng kaganapan ng buhay natin. Kaya yung baril, walang problema yung baril. Kaya lang, depende sa humahawak ng baril. Etong microphone, pag pinahawak ko to sa isang radikal at satanista at nagtuturo ng walang Diyos, delikado tong microphone na to. Kaya dapat maliwanagan tayo, people of God. Foundations, moral order, justice, truth. Ito po yung free-speech and discourse, yung respect for life, yung temptation ng tao talagang malungkot dahil ang hirap po talaga tumayo pag may persecution. Anong lesson na tututunan natin sa pagkamatay ni Kuya Charlie? That the standing of the righteous will always be shaken, and the positions of those who are unrighteous will always be celebrated. Parang sinasabi natin, bakit ganun? Kaming natubuhay sa tama, hindi gumaganda buhay. Yung mga mali, sila pa yung mayaman. Kami, nagpe-pray, walang pera. Yung mga walang prayer, ang daming pera. Parang ang temptation ay ma-despair ka to compare the affluence of the wickedness and the poverty of the righteous. Mga kapatid, hanggang dito lang sila sa lupa. Hanggang dito lang ang celebration na matitigok din yung mga yon. Matatapos din buhay ng taong lahat eh. Yung mga nagse-celebrate nung pinapakain ng mga emperor sa Rome, yung mga Kristiyano sa layon, yung mga nanonood, tawa ng tawa, ang gaganda ng buhay nila. Yung mga kinakain ng layong Christian sa baba, hirap na hirap, umiiyak. O ngayon, patay na silang lahat ngayon. Nasaan ngayon sino ngayon ang kino-comfort sa langit at sino ngayon ang sinusunog sa impyerno? Come on, talk to me. Patay na lahat yun eh. 2,000 years ago na yun eh. Panahon ng mga early Christian persecution, manood kayo nung pinikulang kinakain ng sa layon yung mga Christian. Sabi nila, umaawi pa rin sila kay Jesus. Samantala yung mga nanonood doon, gaganda ng katawan, gaganda ng beauty nila. Tawa ng tawa. O ngayon, tapos na lahat ng buhay nila. Sino ngayon nasa comfort? Sino ngayon nasa torment? Speak to yourself. Temporary lang ang buhay mo dito sa lupa. Di mo alam, mamaya kukunin ka na ng Lord. Mabuhay na tayo sa tama. Sabi naman isa, YOLO na nga, YOLO eh. Bakit YOLO? You only live once, kaya enjoy mo na. Mali. You live eternally so that prepared for eternity. Mamamatay ka rin eh. Di ba? Tapos hindi mo alam, kukunin ka na ng Lord, gaganyan pa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, umayos ka na. Ayan na naman. Tinitira nyo na naman itong mga to eh. May natututunan ba, Brad? May natutunan? Maliwanag. May natutunan ba kayo? Kayo manonood dyan, baka wala kayo natututunan. Kailangan may natututunan tayo, kaya nga tayo nag-aaral eh. Pasok kapatid. Ayan. Answer. The righteous can still do much. Anong gagawin natin? Yun ang tanong eh. What shall the righteous do eh? Mag-pray po tayo boldly. Bigay mo nga sa akin yung James 5:16 bro. Anong ibig sabihin yan, Brad? Meron kang Bible verse dyan. Ano ba ibig sabihin ni baka Kuya James dyan, ni Kuya Santiago? May magagawa tayo. May sakit ang inyong mahal sa buhay. Lugmok sa problema ang iyong kapatid dahil sa utang. Anong gagawin natin? Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed, and pray the prayer of a righteous person
is powerful and effective. Are you righteous? Yes, because of Christ's righteousness. Are you truthful? Yes, because you are in Christ, the truthful God. Therefore, pray of a righteous person is powerful and effective. Ipanalangin natin yung mga anak natin maligtas. Ang bansang Pilipinas ay mabago. Ako hindi pa ako give up talaga sa Pilipinas eh. Darating ang araw ang Pilipinas magiging Singapore at Little Japan. Na yung passport ng Pilipino, pagdating lahat ng bansa ay hindi na chine-check at hindi na dumadaan na lang tayo sa mga bansa. Kasi pagka Philippine passport ka eh, kinakailangan pa ng US visa. Sa Japanese passport o US visa, Japan ako, pasok. Pag ganun kalakas ang bansa natin, ganun katindi, wala na tayo rito, lahat tayo ang gaganda ng buhay natin sa Pilipinas. Kaya I still praying for the nation to change. Pag-pray natin ng Pilipinas na wala na ang corruption. Kasi ang yaman ng bansa sa totoo lang ang yaman ng bansa. Meron tayong langis, ginto, oil, mineral natural resources, maganda beaches natin, maganda natural tourist spots natin. Pero bakit ganon? Huli pa rin tayo. Tuloy lang natin ang laban sa panalangin. Iluhod natin, brother. Lumuhod tayo. Mga Hapon, dito na lang kayo kasi Japanese kayo. Laban lang natin to, mga brothers and sisters. Tuloy lang natin ang panalangin. Kasi sabi ng Bible, ang panalangin na matutuwid ay makapangyarihan at epektibo. So, lahat tayo manalangin sa bansa. Amen? Shall we pray for the nation one time, in split seconds? Agree with me. Lord Jesus, we agree by faith that this nation, Philippines, will be someday a very powerful country. There will never be corruptions. Righteousness will exalt the nations because sins is a reproach to our inheritance. Lord Jesus, we pray for the divine favor upon the land of Philippines. Restore the land. Empower the people. Enrich the nations. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Tuloy lang natin ang panalangin. Laban sa panalangin. Luhod lang tayo kay Lord. Mga prayer warriors, keep on praying for the Philippines. Amen? Dahil ibabalik ng Lord ang tagumpay at glory natin. At magbabalikan na tayo mga Pilipino ron. May kanya-kanya na kayong mga doon, mga Rolls Royce. Yung mga Lamborghini at Ferrari nyo. Gaganda rin ang bansa. Katwiran lang ang kailangan natin, mga kapatid. Righteousness ang kailangan ng bansa. Katwiran ng... Yung utak natin dapat mabago eh. Kahit mag-Uber lang tayo, masaya na tayo, di ba? Last 3 minutes. Tapusin natin. Kapatid, tuloy mo dyan. The throne is not shaken. Ito ang encouragement ko sa inyo. The throne is not shaken. Judges and loves because God sees it. God sees, God judges, and God loves. Sabi ng Psalms 11:4-7, the Lord is in His holy temple, the Lord's throne is in heaven, His eyes see. Nakikita niya yung mga nangyayari. In fact, sabi nga doon, pinagtatawanan niya lang yung mga wicked. Sabi niya, sige, magsaya kayo. Dadating din ang araw nyo. May araw din kayo. Ini-enjoy nyo ang inyong mga kalokohan. Ayaw nyong magbago. Ayaw nyong bumalik sa akin. Ayaw nyong magsisi. The time will come when you are no longer breathing. You will face me face to face, your Creator, and you will be judged by me. And you will declare, Lord, you are righteous. We are just to be punished and sent to be sent in hell. Kasi alam ng Diyos ang nangyayari. Sovereign siya eh. Siya yung may control ng kaganapan. Yes, may free will tayo, hindi niya yung pinapakailaman, pero at the end of the day, from beginning to end, He make known the beginning to end to all men that ang panalo po sa huli ay ang mga anak ng Diyos. Amen? Kaya, through earthly foundation shakes, earthly foundation shakes, God's throne stands firm.
Mayamig man tayo dito sa lupa, pero yung trono ng langit, di nayayanig yun. Kaya panalangin natin ganito, Our Father who art in heaven, we honor your name. Your kingdom come. Your will be done here on earth as it is in heaven. Kaya ituloy natin ang panalangin, ang pagsasalita at pagpapahayag ng katotohanan dahil ang Diyos ay ang kasabay natin. In time of political chaos, rising hostility, we remember God is not absent. He is enthroned, engaged, exacting justice. Nakikialam pa rin ang Diyos. Pero dahan-dahan niya tayong kino-comfort ng kanyang salita. Anak, ako pa rin ang may hawak ng buhay ng tao. Kaya huwag kang mag-alala. May problema ka sa pera ngayon, sa kalusugan, sa pamilya mo. God is enthroned in heaven. Just trust in Him. He will not fail you nor forsake you because God is true to His promise. God will judge the unrighteous. He will vindicate His people. He will never forget His people. Tandaan niyo ang kapatid. Kaya, in final conclusion, ang challenge ko sa inyong lahat, when persecution rises and foundations fall, don't flee. Huwag tayong magtago. Fix our eyes on the throne. The righteous still have a voice, a mission, and a God who reigns. Amen? Tayo po yung lahat ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Hindi kami magigiba. Hindi kami matatakot. Hindi kami maglalaylo o matataranta o madidisorient o madidemoralize. Ang pinangahawakan namin yung salita mo na ikaw ay makapangyarihan sa lahat. You are righteous God. We, your righteous people in Christ, will still have a voice, a mission, because you are our God who reigns forever. Hindi ka magbabago, hindi ka magkukulang, hindi ka matatalo, hindi ka magagapi. God is our strength and our refuge, ever-present help in times of trouble. In Jesus' name we pray. Palakpakan natin si Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God, no? Ano sabi ni Pastor? Fix our eyes on Jesus, the throne. Hallelujah. Now, ano ba yung natutunan natin ngayon sa ating preaching ng ating pastor? Yung nagbigay sa akin ng ano yung title ng ating pinag-aralan ngayon? Faith in the fire. Faith in the fire. Dapat, sabi ko kanina kay Sir Angie, dapat lumalagablab ang pagbibigay natin. Praise God, no? Kaya ang ating pong topic sa umagang ito is about radical generosity. Anong ibig sabihin ng radical generosity? Nandyan po, basahin po natin kung anong ibig sabihin ng radical generosity. Sabi dyan, sabay nating basahin, is the act of giving beyond expectation without seeking reward or reciprocation, embodying a deep, selfless approach to serving others. Yan po ang ibig sabihin ng radical. Na wala kang ang ibig sabihin yun, hindi ka naghihintay ng kapalit na mula sa puso mo na ibigay para makakatulong o sa pagtutulong mo sa kapwa mo na mula sa puso mo ang pagbibigay. Para bang selfless and unconditional. Walang limit. All out ka sa pagbibigay. Yan po ang ibig sabihin ng radical generosity. At ang ating pong verse ay sa book of Hebrews, chapter 13, verse 16. Yan po ang ating verse. Do not neglect, sa ano lang po tayo sa 16. Do not neglect to do good and to share what you have. For such sacrifices are pleasing to God.
Ano bang ibig sabihin yan? Ano bang konteksto niyan? Yung sinasabi dyan, do not forget to do good. Huwag nating kaligtaan daw ang pagbibigay. And gumawa ng mabuti at i-share sa tao, sa ibang tao. Yan po ang turo dyan is praise and generosity as sacrifice. Yan po ang tinuturo dyan sa atin. Na dyan sa 15, nasabi dyan, the true worship is a combination of offering the sacrifice of praise to God. Hallelujah. Nakaano yan, nakaanib, nagkaroon ng combination, ganon nga. Nakaagibat, ganon. Kaya dapat natin, ano po yan dapat natin i-apply dyan? Na, ano daw, kung anong daw meron sa atin, ay ibibigay din natin. Lahat, hindi lang po kung ano may pera ka, lahat kung ano yung may meron ka, o talent mo, your oras mo, o lahat, all out ka. Praise God, hallelujah. Yan po ang ibig sabihin na magbigay po tayo dahil may kailangan po ang ating church. Marami tayong pangangailangan sa ating church. At ilagay po natin yung foundation, yung faith. Diba? Pag may faith ka kay God, parang hindi ka na nag-iisip eh. Talagang hindi ka nagdalawang isip na magbigay. Diba? Yan po ang ibig sabihin ng radical generosity. Kaya praise God, hallelujah. Ang ating pong ushers, please. At before, habang nag-iikot po ang ating mga ushers, ang ating pong for our announcement po natin, this coming November 2, ang ating pong 29th anniversary sa ano po, sa Arthur Hall. Siguro nakapunta na kayo dyan, kaya pagdating nyo doon sa Suka Iki Station, sa ano ba, sa left side. 1 minute lang, walking. And ang ating pong team is the Lord added. Kaya mag-a-added tayo. Kaya mag-invite po, invitin po natin ang ating mga kaibigan, ating family, lahat, invited natin para po natin. At i-welcome po natin ang ating newcomer, si Hil Garcia. Sino po siya? Hi, welcome po. Welcome for Chief Sef. Praise God, no? Hallelujah. Thank you po. At ang ating pong, ipag-pray po ang ating tithes and offering. I-extend po natin ang ating mga kamay. Tingnan mo, ang dami-dami bumibigay. Kaya, thank you, Lord, no? Salamat, Panginoon. Lord Jesus, you are worthy of our praise. Hallelujah. You're exalted now and forever. Lord, we believe by faith, O God, itong aming tithes and offering, ay ino-offer namin ito sa iyo, O God, para mula sa aming puso, Lord, na magamit sa iyong kaharian itong pera na ito. I-bless mo ito, Lord. Lahat ng mga taong nagbibigay ay ibalik sa kanila ang siksik-liglig na umaapaw na pagpapala, O God, at bigyan mo rin sila, Lord, ng strength and power na makapagtrabaho at makapagbigay dahil alam namin, Panginoon, meron tong gagawin itong mga perang ito, O God, para ma-extend o ma-expand ang iyong territory dito sa lupa. Kaya, Lord, thank you, Jesus, sa iyong blessing nito sa umagang ito. Bless na bless kami, Lord, dahil napakabuti mo sa amin. Maraming salamat, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Jesus. To God be all the glory. So lahat po ng ating mga idinudulog sa Panginoon, pinagpipray. Sometimes may delayed, sometimes mayroong immediate answer. Pero one thing for sure, hindi po nakakalagpas yan sa presensya ng Lord lahat ng panalangin ng anak niya. Kaya we keep on praying for the improvement, changes, development, ameliorations of our family, finances, our church, our ministry, our country, lahat ng bagay na pinagkalob sa atin ng Lord. Ipanalangin lang natin para tayong lahat ay makaranas ng sinasabi niyang
buhay na may katagumpayan. Let's all arise for our closing prayer. I would like you to join me in a prayer for the family. May mga pamilya po disoriented ngayon, may mga sakit. At may mga family problem because of finances. Maikli lang po, kung sino po yung may mga family problem, come up here. May sakit, come up here. Sabi yung iba, pastor, may problema sa pamilya, relasyon sa magkakapatid, mag-ina, magkamag-anak. Maikli lang ho. Ali kayo. Lumapit kayo hindi sa akin dahil kay Lord. O, ano mo si GB? May sakit? Hindi ko alam, pero alam ng Lord ang problema ninyo. It could be family problem, financial problem, physical problem, relational problem. Jesus is the answer. In the name of Jesus, Father God, I release the divine favor upon these people who approach you and come near you because they need to see the hands of God working through them and for them. Lord, wala pong imposible sa inyo kung sino po sa kanila ang merong pangailangan. Lord, I lay my hands upon the head of these people. You are the solution to our problem. May mga tao hindi sila maintindihan at may mga taong may sakit, may mga problema sa pamilya, may problema sa pananalapi, may problema sa relasyon. Panginoong Jesus, you are enthroned of heaven. You are enthroned in heaven. You can see, you can judge, you can intervene upon the lives of these people, Panginoon. Lumalapit po sila dahil naniniwala sila na meron kang solusyon upang tugunan ang kanilang mga problema, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, Lord, I release the divine hands of God be upon the people who are now coming to you, humble as they are, because they believe you, Lord God, that you have the answer to their problems. You have the solution to their situation. Whatever enigmatic or problematic things they are now facing, God is the one who make it clear. God will make a way if seems there is no way. God has an answer for you. God can make it through because God is able to help you through and through. Sa ngalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, dun po sa kanyang mahal sa buhay na may sakit, sa pangalan ni Jesus. I do not know, Lord, what the need of these people, but I lay my hands upon there because you are God who are able to help from the outermost. Even so, God, in the inmost being of any man, you can penetrate your eyes and see what's going on with their hearts. They are so confused. They are disoriented and demoralized. But God is the strength of the heart of your people. Keep them strong. Keep them safe, O God. In Jesus' name. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Yes! Hallelujah. Larababa siya katatala lababaya. Soro babo si katarababa sandaya. In the name of Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Yes! Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Release your favor. Release your healing. Release your anointing. Release your guidance. Release your favor. Release your grace. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes. Sa ngalan ni Jesus. In the name of Jesus. Release. Release. Yes, oh God. Give your power. In Jesus' name. Hallelujah. Sa ngalan ni Jesus. Ikaw ang kapangyarihan na dumadalo sa buhay namin. Panginoon, ikaw ang solusyon sa aming problema. Ikaw ang kapangyarihan na aming tatangkalikan sa ngalan ni Jesus. Yes! Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ni Jesus, in Jesus' name. Hallelujah. Our God is enthroned in heaven. All your problems, all your difficulties, all your situations, all circumstances is not hidden before the eyes of the one who can see you. Mga kapatid, ang dami niyong problema. Nalulugmok na kayo.
Overwhelmed na yung nararamdaman nyo. Halos iiyak nyo na ang dugo. Pero wala pa rin solusyon sa problema. Sinabi na yung Diyos, call upon me and I will answer you. And I will show you unsearchable things in which you do not know. Jeremiah 33:3. Hindi ka kasi tumatawag sa Diyos. Hindi ka nagtitiwala sa Diyos kaya walang nangyayari sa problema mo. Jesus say, come to me all of you are heavy laden and tired and I will give you rest. Si Jesus ang solusyon natin mga kapatid. Huwag tayong mag-iatubiling hindi lumapit sa Kanya dahil ang Diyos naghihintay lang siya. Always remember, huwag kang magtago sa bundok. Do not flee on the mountain. Take refuge in God. Huwag kang magtago dahil may problema ka, may utang ka. Harapin mo. Kaya mong harapin yan, tutulungan ka ng Diyos, bibigyan ka niya ng solusyon. God will provide, God will protect, God will empower you, God will make the way for you, for God is loving you with an everlasting one. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. May the Lord bless you and keep you. May space shine upon you and give you peace. Amen. 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 There is no one like our God. Amen. Amen. Proven. Because He is the God, the authority. He has the authority to heal. Let's all declare again, there is no one like our God. Let's sing again. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one, sing there is. There is no one like our God. There is no one, the one who heals. Yes, Lord. There is no one like God. God is saying, is there anything too hard for me? Oh God, sing there is. There is no one like our God. Thank you, Jesus. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no God. Come on, just sing praise. Let's do it again. Praise. Praise, praise, praise. Praise. Praises, glory, honor, and strength unto our God. Unto our God. Madness, endless love, unrestrained. This is our God. Never we trust. Sing praises, glory, honor, and strength unto our God. Unto our God. Madness, endless love, unrestrained. This is our God. This is Yeshua, 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 the name of Jesus. Yeshua, 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 wala kang katulad. Oh Diyos, aming Diyos, the God who heal me. Yes, wala kang katulad. Yes, Lord, wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad. Watashi ta Chinoshua. Masaru mo no wa nai. Watashi ta Chinoshuni. Masaru mo no wa nai. Watashi ta Chinoshuni. Oh, kami yo. No one like a God, who are like you, Lord. Nobody like you, Lord. Yes, there is
Jesus! We love you! We honor you! The only one God! There is no one like our God! Thank you! We glorify your name! All glory, praises, honor, and adoration to you alone, King Jesus! And everybody say, Amen!